Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo. Salamat po sa patuloy po niyong pagsubaybay itong aming UGMI Online Music Radio. Yes, tayo po muli nagbabalik mga kaprox, mga kasis sa ating pong estasyong ito. Ito ang UGMI Radio Station na patuloy na inyo pong napapanood at napapakinggan dito po sa YouTube channel namin po. Salamat po Panginoon. Salamat po sa inyo at sa Panginoon, of course, sa ating Panginoon na ito po ay lagi po nagagamit ang ating istasyon nito sa pagpapaalala sa ating pong mga Kristiyano, sa ating pong mga kapatid na nasa loob ng simbahan at maging din po doon po sa mga nasa labas. Yan sila po man lang ay mabahagian po natin ng maiksim pong mensahe para po naman po ay sila ay sabihin natin na let's say na paalalahanan o pang-alarma. Hindi, parang sabihan lang natin sila na yung mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Yan. Kaya po, ako nga po pala si Prox Benz na tama pala. Ayun, doon. daw. Yun. At salamat po sa inyo mga kaprox, mga kasis na lagi po kayo na kikita po namin ang inyo pong mga reaction at salamat din po sa mga umaawit ng aming po mga awitin. Yan. Galing po yan sa UGMI Music yan. At yung nga po huli namin inawit ko po. Yun po yung dalangin ay maraming po salamat sa mga nag-support at nakinig at yun nga po may mga feedback na nagagamit po nila sa kanila pong simbahan. Maraming po salamat sa inyo. Salamat po sa inyo pong pag-support at I believe naman po ito naman po ay makakatulong din po naman po sa inyo pong simbahan, yung mga awitin na nandiyan po sa YouTube channel po ngayon. At lagi ko po sinasabi na ang paggawa ng awiting ito at yung ginagawa naming pagbibigay ng mga topics ay ito po ay inahandog namin para po sa inyo mga kaprox, mga kasis at maging of course sa ating Panginoon na binibigay at binabahagi namin po sa inyo lang. Kaya po kami po ay patuloy pong maglilingkod sa Diyos, maglilingkod din po sa inyo na kung ano man mga nais niyo pong pag-usapan ay pwede po kayong magbigay ng komento at maging kahit po sa personal po ay makikita nyo naman po ang aming pong FB page doon po sa EGMI Emmanuel. So yun po ay pwede nyo po isang buksan sa page po namin at pwede po kayong mag-react or mag-comment ay pwede naman po sapagkat tayo naman po lahat ay may mga pagkakataon na magbigay at magbahagi ng ating pong opinion. Yan. So, muli, nagpapasalamat ako sa mga nagsusupport po doon po sa aking pamangkin na si kay Jennifer ay talaga pong wow, praise God, glory to God dahil nasa 1,000 plus na po siya subscriber at nagsisimula na po siya na maghintay para sa monetize na po siya soon. Yan. So maraming po salamat sa inyo pong pag-support at maging doon po sa JC Sandbox na akin pong inyo pong akin po laging sinasabi na yun naman po ay about naman po sa mga cross-stitch yun. So yung mga nais po sa mga nasa bahay, sa mga asawa ng mga OFW yung nasa bahay lang, ay pwede nyo po panoodin po yun dahil maganda po yung cross-stitch po yun at mga paint, diamond paint. Yan. Oh, ganda po talaga. Kaya lang, hindi ko po carrying ganun dahil medyo yung oras ko ay hindi naman pwedeng nakaupo lang doon dahil dito nga po sa ating tinatatayuan ay kailangan din po natin magtrabaho. No? Pero hindi naman sinasabi na boring. Pero sa mga, siguro po sa mga may asawa ng OFW at maging sa Pilipinas po sa ibang panig ng bansa ay magagawa niyo po yun. Dahil nakaka-relax po daw yon sa mentality at maging makapag-relax ng drain nga pagka naboboard ay pwede po. Actually nakakita na rin po ako dyan ng mga lalaki din po na nagko-cross-stitch kaya saludo po ako dyan dahil wala namang pong masama sa ginagawa nila dahil yun po yung passion nila, yun po yung love nila sa ginagawa nila. So thumbs up ako dyan. So yun nga po at maraming salamat sa lahat ng ating pong
nagsusubaybay sa mga ibang churches at maging sa ibang bansa na aking pong lagi pong pinopost dito. Yan talagang hindi ko na po kayo isa-isahin sapagkat tayo naman po lahat ay alam naman po natin kung ano ang ating pong stand, no? Bilang isang Kristiyano, magsuportahan po tayo, magtulungan at pakita natin sa mga kapatid o sa mga kaproks natin o kasis natin na tayo po mga Kristiyano ay nagtutulungan, no? Alam niyo, nakakatuwa dahil meron tayong mga ibang reliyon na talagang mapapansin nyo, talagang close na close sila pagdating sa pagtulong. Yun nga po yung napakaganda at bagamat nandun nga po yung pagtulong, nandun yung ginagawa nilang pagsaserve sa tao, ay especially dapat din po ay malaman din nila yung katotohanan ng kaligtasan. Yung, of course, inaano po natin na nirespeto natin sila, but tayo nga po mga kapatid ay subject naman din po sa ating pong pananampalataya, no? Although meron nga tayong pagtanggap sa bawat isa at yun ay ating nirerespeto sa ating mga kapatid na ibang mga religion, yan. At praise God, dahil lang ang importante ay kilala natin ang ating Panginoong Hesus. Yon. At ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu. At respetohan na lang po yon, mga kapatid, mga kaproks, mga kasis. So, yun nga po ay uli ay amin po nagpapasalamatan yung mga subscriber po namin na regular, na hindi po bumibitaw. Talagang kapit. Wow. No, at nakakatuwa dahil since na kami po ay nag-start ng 2020 ay nandito pa rin sila at hindi nabitaw. Although, hindi ko po alam kung, kasi hindi ko naman monitor kung talagang yung iba ay bumitaw or nawala. Pero ang alam ko po ay tumataas po siya. Umaangat po siya. So, ibig sabihin, baka po may mawala o may pumapalit. Ganoon naman po sa loob ng simbahan din eh. Especially kapag kami nawala sa simbahan, sa ministry, may pumapalit po. Yun. Kasi dahil ang Diyos naman, ang ating Panginoon ay hindi na i-allow yung gawain na mabakante. Kasi gawain niya yan eh, hindi naman gawain ng tao yan eh. No, kaya minsan, nagkakataon na nawawala, ay meron namang bumabalik. At may nawawala, may pumapalit. Yun ang gusto ng Panginoon na hindi mabakante yung gawain niya. Dahil, of course, yung namang umaalis o nawawala, may mga kadahilanan po yun. Hindi naman pwede nagsasabihin natin na nawala sila dahil ayaw na nila, nawala sila dahil meron silang hindi nagustuhan. Maaaring sabihin natin, lalo especially dito sa Saudi Arabia, ay merong for good na talagang uuwi na. So, wala sila, mababawasan ng ministry. So, ano man yung kanyang ministry na hinahawakan, di ba? Ganun po eh, ang sistema po rito. Alam ko, I believe na kahit sa ibang bansa, ganun po eh. Kung tapos na yung kontrata at wala naman talagang may bibigay ng panibagong kontrata, ay maaaring makabalik na uli sa Pilipinas kung saan po siya naka-base talaga. You know. But kagandahan po nyo sa Lord ay nagpo-provide siya ng panibago. Kaya walang sino man na pwede magsabi na ako lang ang may alam niyan, ako lang makagawa niyan. No. Hindi ikaw ang pwede magsalita na ganyan sapagkat ang Diyos ang naglagay sa iyo diyan, ang Diyos din ang pwedeng mag-alis sa iyo diyan. Kung kinakailangan kang alisin diyan. Di ba? Kaya tayo mga kaproks, mga kasis ay lagi po nating baba po tayo sa ating pong tinatapakan. Hindi tayo floating, no? Kaya kailangan lagi tayo be humble sa ating pong ginagawang ministry at maging sa ating pong pakikipagpanayam, pakikipag-usap, pakikipagbigay ng advice sa ating pong mga kaproks. Yan. So, lahat naman po tayo subject din po diyan. Kahit ako po ay nagkakamali, ay ganoon talaga. Kailangan humingi ka ng patawad sa ating Diyos at maging sa tao na nasaktan mo. Ganun po yun. So, ang ganda po ng ating magiging topic ngayon ay it's about yung pagtutuwid. So, I believe na meron po akong nadaanan nito na topic, but ito po ay kakaiba naman po. Ito po ay sinasabi po natin na ito po yung topic natin para tuloy-tuloy na po tayo. Yung po topic natin ay disciplinary action. Yan, English tayo ngayon na
Pagtitipid. Yun, disciplinary action. So, bakit po ba nagkakaroon ng disciplinary action sa loob ng simbahan? Maring nagagawa ng isang leader yon dahil may pagkakamali yung taong binigyan ng DA o disciplinary action. Maring may binigay doon dahil mayroon isang nakitahan na hindi tamang pagkilos, paggalaw. Ganun marami. Maring pagsasalita, maring winawarningan, warning or disciplinary action. Disciplinary action ay parang action na nga action na po yun, no? Siguro maaaring gano'n na nga po ay talagang napaka laki na ng kanya pong nagawang kasalanan. So sabi nga sa iba ay pag nakakakuha daw ng disciplinary action, mga kaproks, ay laging sinasabi na may ginawang kasalanan na malaki, mayroong siyang maling ginawang pagkilos o pananalita, ay nangyayari po talaga yon. Of course, kaya nga po na disciplinary. Or minsan, sa loob ng simbahan ay may nagawang kasalanan. Maaaring sabihin natin, nakakalungkot, diretsuhan tayo. Nakakalungkot, immoral. Yan, immoral. Minsan, nakipagchismisan, siniraan yung kapatid. Minsan naman ay walang katotohanan yun, di ba? O talaga namang meron talagang immoral na nangyari. Pero dahil nga sa pangyaring yon ay binibigyan siya ng disciplinary action ng mas mataas. Paano kaproks kung ang nagkaroon ng problema kasi ang mga pastor po ay madaling mag-disciplinary action sa mga miyembro niya, sa mga baba, sa music ministry, sa mga elders, sa mga miyembro, ay talaga nagdi-disciplinary action. Pero, paano kung si pastor na ang nagkaroon ng problema? Siya po ay nakiapid. Siya po ay nagkaroon ng immoral. Hindi man sa loob ng simbahan or sa labas ng simbahan, nabibigyan ba ng disciplinary action yung mga yon? Oh, diba? Of course, dapat fair, dapat pantay, dapat balanse. Hindi taob, hindi kahiya. Kailangan balanse, di ba? Kasi ang Panginoon, level naman siya. Kung magbigay ng parusa. Sabihin, kung ano yung ginawa mo, yung dapat may katumbas yun na kaparusahan. Hindi naman magpaparusa ang ating Panginoon kung wala kang ginawang kasalanan. Hindi magpaparusa ang Diyos kung hindi mo tinanggap siya na bilang isang Diyos mo. Diyos natin lahat. Diba? Hindi naman siya magpaparusa kung wala kang kasalanan. Pero po pwede magpaparusa na may wala kasalanan, pinarusahan ng Diyos. Hindi naman gano'n, di ba? Unfair yun. So, masasabi natin unfair. Pero kung may kasalanan ka, may kasalanan nyo. Will mo yun ginusto mo yun Pero sa loob ng simbahan, may tinayong mga matataas. May pastors, may evangelist, bishop, matataas na yan. So, ibig sabihin, meron pang mas mataas pa sa pastor. So, paano kung sabi nga ng tanong, paano kung ang pastor ay nagkaroon ng immoral? Nagkaroon siya ng babae sa loob ng simbahan. Pwede ba itong bigyan ng disciplinary action? Sabi ko nga po, ay yes. Pero, minsan, nangyayari ganito, mga kaproks. Dahil nga sa maaring si pastor ay galante at talagang nagsusuport sa simbahan, nagbabahagi ng konting kayamanan niya sa mga miyembro niya, pinauutang niya na minsan wala nang bayaran, pero okay lang dahil may iniintay siya. Ito ang mali. Yung mga taong ganon ay talagang opportunista. Kaya sabihin, bibigyan niya ng tulong pero sa huli ibubuksan sa iyo sa panahon na kailangan mo nang sabihin sa kanya, tinulungan kita tapos ngayon gagawin mo ako, diba? So ganoon din po nangyayari sa mga matataas din po na kapag minsan ang mataas po ay humingi ng tulong sa mga pastor at yung pastor na yun ay talagang galante, nagbibigay, minsan over the bakod na, yung sabihin hindi na nagbibigay ng church, bulsa na niya, binibigay niya, nagkaroon ng pagkakamali, ay, sorry, hindi, nagiging bulag siya. Nakakalungkot yan, mga kaploks, dahil minsan sinasabi nila na, malaking tulong yan pag nawala yan, sayang ang ministry.
Ganun ba talaga? Ganun ba talaga? Ha? Kapag pag inalis mo yan, wala na. Babaksak ang ministry. Ganun talaga? Yan, ganun talaga? So ako, hindi po ako ano doon. Let's say, sabi ko nga po doon sa huli kong topic ay ako man ay nagkaroon ng disciplinary action regarding nga po doon sa hindi ko pagtugtog sa music dahil nagkaroon naman po ako ng problema. Ako po umamin na hindi ko kaya tumugtog dahil ako po ay nagtatrabaho doon sa isang lugar na hindi kaya-aya. Trabaho po yun, trabaho. Pero pagka immoral at sinabi ng ang pastor pa, ang head pa ng pastor, bawa pinakamataas pa. Tapos yung pinakamataas, ignore lang, bulag, wala akong nakita, wala akong narinig. Ano ka nalagitan ka? Nananagutan ka sa Diyos. Kahit sabihin mo, pinakamataas ka na eh. Kasi, paano mo may tutuwid yung isang tao kung ikaw mismo, sarili mo, hindi mo tinutuwid siya? So, ano espiritu ang meron sa kanya? Espiritu na kung saan makakahawa sa miyembro. Na pagka nangyaring gano'n sa miyembro, sabi niya, baba tayo. At tayo sa biyaya at kahabaga lang tayo. Huwag nating husgahan sila. Yes! Exactly. Huwag nating husgahan sila. Never tayo mag-judge ng tao. Pero, tandaan mo, mayroon ka ng authority na ibinigay sa iyo ng Diyos base sa Biblia na pwede mong ibigay sa Kanya. Actually, ang pagdadisciplinary action naman, ay hindi naman pwedeng sabihin mo na, disciplinary action ka, huwag ka nang umattend. Hindi naman gano'n. Huwag naman gano'n. Meron disciplinary action na sinasabi, huwag ka munang humawak ng ministry. Isubmit mo muna yung heart, yung mind sa Lord. Magpalinis ka, mag-pray ka, mag-cleansing ka, maglinis ka ng iyong sarili. Kung mali ang ginawa mo, ang Diyos nagpapatawad eh. Ang tao, kapag nakita naman na yung sincere ka, ibabalik eh. Walang kasi ang iniisip din minsan natin, mga kaproks, kapag na-disciplinary action ka, di tatanggapin naman ako sa inyo eh. Di may pera naman ako eh. Dami ko naman pera eh. Di ba? Tatanggapin ako dyan, di talented naman ako sa music eh. Ganun ba? Galing, di magaling naman ako mag-preach eh. Ay, nako. Hindi ganun. Dapat din naman yung mga nasa higher position ng simbahan ay bigyan to ng kaukulang disciplinary. Doon mo malalaman yung taong yon kung ikaw ay tunay na maglilingkod ng Diyos. Either na ikaw ay pastor, ikaw ay music team leader, o ikaw ay director ng music, ikaw ay leader ng mga elders, kailangan pa rin tanggapin yon at magpasubmit ka. Hindi po pwedeng sinabi na, bala kayo, wala nang tatayo dyan, okay lang, walang problema. Ang Diyos ang naglagay, sabi ko nga, ang Diyos pwedeng ang alisin at pwedeng ibalik kung sino man dapat ibalik sa iyo. Be careful sa ating po mga sinasabi, mga approach. Sapagkat ang Diyos ay lagi pong nakatingin sa atin. Sabi ko nga po lagi sa topic na mga dumaan ay ang Diyos po ay nasa langit. Kita po niya tayo. Ano man ang ating sinasabi ay nakarecord po yan. Mali o tama, nakarecord po yan. Na dapat lagi po tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Diba? Pero kung ikaw ay magmamatigas, yung ego mo sasabihin mo, sige, alis ako. Ay, di mo alis ka. Sino tinakot mo? Ang Diyos? Hindi Maring matakot yung miyembro mo na umaasa sa iyo. Pero ang Diyos, hindi, never. Never matakot sa iyo. Baka ikaw, dapat na matakot kung makakabalik ka pa. Dahil sa ego mo. No. So, nakakalungkot mga kapatid. At doon naman sa nag-disciplinary action, bigyan mo rin naman ng time. Siguro 3 to 6 months o 1 year. Bigyan mo para makita mo, tapos evaluate mo ulit. Para wag naman siyang maisip na wala na siyang pagkakataong makabalik. Diba? Usapin mo, i-counsel ng bawat isa. Yun ang importante, kina-counsel, hindi yung pag sinabi disciplinary action, bahala ka dyan. Tayo ka lang dyan. Hindi ganon. Counsel mo.
tayo po ay subject doon sa mga pagtutuwid. Kaya kahit tayo lahat ay nagkakamali, ay nandiyan pa rin ang tinutuwid tayo ng Diyos at ng mga matataas sa atin. At tandaan natin, yung mga lihim ni pastor na ginawa mo o nagawa niya ay mahayag yan sa iba. Hindi mo may tatago yan. Never mo may tago yan dahil the more mo laging tinatago yan, the more mo makikita yung pagkakamali mo. Dahil hindi mo maitutuwid yung mga miyembro mo kung ikaw mismo hindi mo tinutuwid ang sarili mo. Never. Never mo magagawa yan. Mga kaproks, kasis, na ito ay atin pong maling paniniwala. Kaya yung disciplinary action na sinasabi, tanggapin mo. Hindi ka naman tinatanggal eh. Inaayos ka lang. Ngayon, kung nadadali yung pride mo at ego mo, ay nasa sa'yo na yan. Hindi ka pa rin malalim sa pananampalataya at pakikinig ng salita ng Diyos para ikaw ay ituwid. That's wrong. Mali yan. Disciplinary action, disciplinary action. Kung mali, mali. Diba? Ngayon, praise God kung ikaw makabalik at makita naman ng mga na nasa mga matataas na yan na nararapat ka ibalik. Praise God. Dahil ang Diyos, baka pagbalik mo, baka hindi na ganun ang sistema. Baka mas meron pang plano ang Diyos para sa buhay mo. Kaya huwag ka magtago, Brad. Mahahayag at mahahayag din niya. At kung ikaw ay may ginagawa na pasimple ka na nakikipag-chat ka, nakikipag-message ka doon sa babae o sa labas, nakikialam ng asawa mo bilang isang leaders o pastor, mali ang ginagawa mo, Brad. Pastor, mali yan. Mali. Sa iyo mong mismo ginagawa na ikalulublob ang iyong kaluluwa doon. Alam mo na yon. At maging babae, doon din pupunta. Hindi po ako malinis, hindi po ako perfecto, mga kaproks, mga kasis. Kuman ay subject din po ng pwedeng matukso at daanan ng away. Pero sa biyaya, kahabagan ng Diyos, kailangan mong mag-pray, kailangan mong kumapit sa salita ng Diyos, at kailangan mong palakasin yung kalooban mo na lumayo sa tukso. Kung yan nandiyan ka mahina sa babae, ay pag-aralan mo na at huwag mong isipin na ikaw ay natutukso lang. Nagpapatukso ka. Nagpapagamit ka dahil may power ka sa loob ng simbahan. Sorry, pasensya. Pero yun po yung katotohanan. Kaya huwag tayo maging huwag mo ilihim yan. Mga leaders, mga pastors, na ikaw, na pastor ka pa naman, na sinusundan ng tao, ay baka sila sa huling araw, magkita kayo sa langit, gawa ni pastor pala eh. Kasi siyang pa kayo doon, sa harapan ng Diyos. Okay? Diba? Ito naman po mga kaproks, mga kasi sa ipagpapalala, at huwag naman pong samain ang aking pong sinasabi, sapagkat may kalayaan naman bawat isa na magsalita at magpahayag ng bawat nangyayari at nakikita sa loob ng simbahan. Huwag naman pong masaktan, imbis na kailangang aralin at dapat pong intindihin lang yung ating pong pinag-uusapang ito. Ako po ay wala pong tinutukoy, bagkus kung ikaw ay tinatamaan, sabi nga, sapul ka. Pero lumapit ka sa Diyos. Mag-pray ka, magiging ng tawad, at Lord, kung kinakailangan bumalik po ako doon sa disciplinary action, tatanggapin ko po kahit na nung nakaraan pa, kahit ang ilang taon na yan. Diba? Aminin mo, kung nakamali ka sa Diyos, at ang Diyos, tataas ka. Wala nangyari eh. Wala naman nangyari sa akin. Ano pa rin ako, pinagpapala ko ng Diyos. Kala mo lang yun. Oo, material yan eh. Yung spiritual lang bantayan mo. At yung mga taong nasasakupan mo. Baka mayroong espiritu na tanggap na yun. Huwag magalit. Ito naman po ay papaalala
at pagbibigay ng aking pong salobin o freedom ng pagpapahayag. Ito po ay galing sa ating Panginoon at maging sa aking pong kalooban na nakikita ko lamang po at nararamdaman at sa mga ibang mga simbahan. Wala pa akong tinutukoy, kaya wala pong personalan. Okay? So, yun po, mga kaproks, mga kasis, ay maraming po salamat sa inyong pong pagtangkilik sa ito pong mga lagi po nating ginagawa itong topic na ito. At ito po yung ating pong verse for today. So, meron po tayong verse for today. Sabi nga po sa Kawikaan 12 verse 1. O 12, 12:1. Yan. Ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-ugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ang taong ayaw tumanggap. Yan. Ayan, sabi, hangal. Diba? Kaya tumanggap tayo ng pagpapatuwid sa ating Panginoon. Maging kung tao man yan nagsasabi sa iyo na tinutuwid ka, tanggapin mo upang maunawaan mo na yung mali mo ay mali at maituwid ka para hindi ka matawag ng Diyos na isang hangal. Diba? Ito ang quote for today. Makinig po ang lahat. Ang pagdidisiplina sa iyo ay paraan ng pagtutuwid, pagkatama at pagpapaalala sa iyong kamalian. Kaya huwag mong isipin na pinapahiya ka, minamalit ka, at inaalis ang iyong dignidad. Kung kaya't tinatama ka muli sa baluktot mong maling ginawa at ikaw, ang Diyos ang nakakalam ng lahat. So, ilan mo po yun mga kaproks at sabi nga po ay ito po yung pagpapaalala at ginagawa po natin ito upang mas lalo tayong tumibay sa ating pong pananampalataya sa Diyos at makitahan tayo ng mga tao na tayo po ay baba, hindi masyadong mataas. Hindi tinataas dahil meron tayong mga pera. Material yan mga kaproks. Madaling kitain, pero yung dignidad na sinasabi, yung pagtitiwala sa iyo baka mawala. So, yun po mga kaproks, maraming po salamat sa lahat po na patuloy na nakinig at sumubaybay sa aming pong stasyon ito. Patuloy nga po na ito'y umangat. At salamat din po sa lahat po ng nagsusupport sa EGMI Music. At sa mga susunod pa po ay may mga lalabas na po mga awitin sa amin na talagang aming pong inaayos na rin po namin. At by time ay makita nyo na po yun na magpo-post na po siya doon po sa aming pong YouTube channel. At maging doon po sa Facebook po namin, sa EGMI Emmanuel, ay pasyalan nyo po, tignan nyo po at maging sa EGMI yun po yung sa Facebook at saka yung FB page yan. So, sundan nyo lang po mga kaproks, mga kasis, ay talaga naman po na mas lagi namin pong pag-ibayuhin na maayos po ang aming pong stasyon ito at maging sa aming pong Facebook. At sa mga nais pong umawit, kumanta, may mga lyrics po yan. I-type nyo lang po yung title at EGMI, lagay nyo. At kung sino yung kumanta, lagay din po, ay lalabas na po yan sa Google. Yan. Doon po sa Ultimate Guitar. So, sa mga chords, Chordify, yan, lumalabas po yan. So, makakatulong po yan sa ating pong paglago sa ating pong awitin at maging sa ating pong pakikinig. Ang ito pong mga topic na ito ay patuloy na inyo pong napapakinggan. At salamat po sa lahat at shoutout sa aking pong apo. Lagi ko itong sinashoutout. Shoutout po sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. At soon magkikita na po kami niyan. At God's will ay next month po ay kami po yung makakauwi ng Pilipinas. At sa mga aming pong mga interviewin dyan ay nakaabang na po. At talaga nakakatuwa dahil may mga schedule na po kami dyan. At in God provide naman po sa lahat po ng mga gagawin naming pag-interview sa lahat po ng aming pupuntahan. Kaya po sa inyo po ang aming pong pinabot sa inyo. Ang pagpapasalamat na lagi po kayong manalangin, lagi kayong dumalo sa Diyos. At I believe na ibibigay po ng Panginoon yung pong ating pong dasal. Basta magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon at maging sa iyong sarili. Kaya sa lahat ng sumusubaybay, ito ang
EJMI Online Music Radio. God bless.